Salamat po sa Panginoon sa biyaya na nabunot po para magpasalamat po publicly. Una, pasalamat sa Panginoon sa kaligtasan. Yun po yung pinakadakilang bagay na naganap po sa akin. Ako'y kanyang pinatawad sa lahat ng aking kasalanan. Tapos, yung nakakapaglingkod pa po sa full time, yung po ipagpapasalamat ko din. Tunay na biyaya ng Panginoon ang buhay na nasa paglilingkod. Ako po ay nagpapasalamat sa mga Bible study po natin na nagagampanan sa kanya pong biyaya. Yung pagpapasalamat ko din po. And nito pong mga nakaraan pong mga araw ay salamat din po sa mga pagbubukas ng Panginoon sa mga campus po natin dito sa Taysan ng mga Bible study. Kung kayo po ay napapaibig sumama, pwede po kayong mag-join. Marami pong school, ang Central, ang Mabayabas, ang Pinya, ang Bilogo, Elementary at High School, Pinagbayanan, Conde, Santo Niño, ay ngaling-alihong lahat na ang pagbibigay po ng Panginoon at may mga school pa po na pupuntahan. Yun po ay blessing po na tayo po ay may access pa sa mga school. Yun po ay salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga ang masisipag po nating mga bagong mga workers, sila po ang nag-aasikaso po niyan. Yung mga pagdadala-dala po sa mga school po. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa buhay din po ng mga Bible students po natin. Salamat din po sa sa family. Salamat po sa Panginoon. Ang aking tatay ay nakita ko uling nakasimba. At biyaya po ng Panginoon yon, ang kanilang kalusugan ay biyaya. And then kahapon din po, talagang salamat tayo po inaligtas. May binisita po kami noong nakaraan. Ako'y natutuwa, matatagumpay naman po ang buhay nila. Talaga lang pag wala ang Panginoon sa equation ng buhay, kahit nagtatagumpay ka na, paragang meron pa rin laging kulang. Opo, talagang matatagumpay po. Ako po'y proud sa kanila, pero habang we talk yesterday, kako'y talagang kailangan na Bible study ang mga mahal namin po sa buhay. Talagang pag wala talaga ang Panginoon ay nasa, yung kumbaga naaabot mo na yung mga pinapangarap na ibang makapasa sa board, magkaroon ng magandang trabaho, kumikita na ng okay, pero kulang pa rin. Kaya salamat po, yung po ipagpapasalamat ko sa Diyos na inalis po tayo sa buhay na gano'n. Ako po particularly ay inalis po sa gano'n na naghahabol ka ng ano kang hinahabol sa buhay nito kung wala nga ang Panginoon. Tapos po, salamat din po sa mga pagkilos ang paano sa ating mga Bible study. Yung po ipagpapasalamat ko. Dahil po hindi naman po yun sa galing ng pagtuturo, yan po yung sa pagkilos po talaga niya. Dahil minsan po tinutodo ko na yung paliwanag. Hindi pag ako'y liban sa kanasimba, ako'y talagang maganda yung hindi ko nababible study. Nakakatuwa po. Dito po sa Sitio Ilaya ay nakapagbukas na rin po ulit ng mga Bible study. Masarap pong balikan yung pinanggalingan din nating lugar. And ako po ay bumabalik-balik po dun sa dati nating lugar ng simbahan sa Sitio Ilaya. And we thank the Lord maganda pa rin naman yung naiwang alaala ng mga Baptist dun sa Ilaya. Kuya Ambeto, sa lumang simbahan. Doon natagpuan. Okay. Okay, so yun po ay nakakatuwa po. Yung mga dati nating mga kapitbahay doon sa Puntang Ilaya at itong Bungad ay amin pong na babalikan ng kaunti, mag-asawa. At meron po doon yung isa pa, Pastor, gustong ipa-Bible study po yung nag-attempt dati, si Utoy, ay okay na po, nandiyan ho uli. Yung pong boss ay gustong turuan daw po natin. Sabi ko, sige, ating bibisitahin, Lord willing po. Tapos po sa Young People po, ako po nagpapasalamat sa YP kanina. Kami po nagkaroon ng Operation Greyhound. Yun yung ginagawa sa kulungan para maghanap ng mga kontrabando. Ay kanina po ay yung mga cellphone po ng ating mga young people. with their consent naman po ay amin nung sinilip. Akin nung chinecheck kanina, Pastor. At nakapagbura na po sila ng mga dapat alisin. Kaya po kayo napapasalamat na wala po ako nahuli sapagkat nalinis na po. Okay, meron po akong prior announcement kaya natanggal na po yung mga kasi sa wala pong TikTok. Hindi, ako po yung napapasalamat sa young people po natin. Sila po ay madali yung makausap sa gano'n. Yung pagkain nyo lang talaga silang i-deal ay nakakatuwa naman po. At tinitingnan ko kung may tututo, lahat naman po ibinigay ang kanilang mga phone and
Hindi ko naman po maikay lahat-lahat ng apps doon. Akala lang pong sinisilip yung mga digital well-being po. Yan po yung pwede rin gawin ng mga magulang sa mga anak. Yung po yung nasa sa settings lang ng cellphone, lalo po kung nasa poder nyo pa po ang mga bata. Digital well-being, hanapin nyo na po sa settings yon para makita nyo po kung anong mga apps ang pinupuntahan, gaano katagal sa isang application kasi hindi nagsisinungaling. Kahit nga less than 1 minute mong pinuntahan ay naka-record doon. So yun po ay pwede nyo pong ma-check at kung mas gusto nyo po yung mas controlled pa yung ginagawa ni Kuya Ambet na lahat ng pinupuntahan sa Google at lahat ng apps ay nag-a-appear din sa phone ng magulang, yun po pwede rin as long as na nasa inyo pa naman pong pamamahala ang mga bata. Kaya po ako ituwa po sa mga youth natin, Pastor, most of them, hindi naman all of them are, may struggle pa rin po yung iba sa, kita ko sa time, sa pagbababad po sa net, but nevertheless po ay majority naman po ay nagsisika po sa account. Na maka 1 oras, 2 oras, basahin na ito pag nyo ipagpo-post. Ayun. O kaya isasali kayo doon sa paano mag-video clip. Payag ako doon. Gawin nating banal ang cellphone natin. Ayun. Pero doon sa sinasabi ni Kuya Henry nyo, makinig kayo doon. Sana gamitin talaga natin tama ang ating cellphone. Apo. Para maluwalhati natin ang ating Panginoon. Ang pastor nyo, nagagalit na nga si Madam eh.